Yo guys, check kamusta mga idol. So kaya mag-update tayo ngayong araw ng Webes ng gabi mga Lodi. At napakatindi ng mga news natin ngayon mga Lodi. Grabe, hindi kayo makakatulog. Matindi yung news natin ngayong gabi mga idol, no? So bago tayo mag-start, palike muna ng ating video, alam nyo na yan. At syempre sa mga gusto ng ganitong content mga idol, no? Everyday news, crypto updates mga idol na walang pinopromote. No? So ayan mag-subscribe na kayo sa ating channel mga Lodi. At syempre sa mga wala pang crypto exchange dyan yung BitGet natin, check nyo yung link dyan sa baba mga idol. So eto na, mag-start na tayo. So check muna natin itong nangyari kaninang 8:30 lang. Yung unemployment claims, nako mukhang medyo pangit ang dating mga Lodi. Ang previous natin 239, ang inaasahan natin 236, kumbaga bababa. Pero ano nangyari? 247 mga loads, no? Tumaas pa. So medyo naging negative ata ang dating sa atin. Pero kakaiba, dahil nagpump yung market mga Lodi. Bitcoin nagpump mga Lodi, no? Kita nyo, XRP, no? Ganun din, sumunod din siya, nagpump. So ano kayang reason ba't nagpump to mga Lodi, no? So mukhang alam natin yung reason kung bakit. Siguro to hindi to sure. Pero sabi dito mga Lodi, breaking, US Treasury just bought back 10 billion of its own debt. The largest buyback ever mga Lodi. So legit na to. Tinanong na si Grok at sinabi niya na nangyari talaga yan. Pero June 3 yan nangyari. So, asan na yan? Ayan, June 3 mga Lodi. No? So, manaramdaman natin yung epekto na ito mga Lodi, mga ilang oras o ilang araw from now. Mga idol. No, so hindi natin hindi alam nyo kung mag-rate cuts lang si Fed, nako mukhang lilipad na tayo. Mga idol, no, lilipad na sana. Kaya lang wala, ayaw ni Jerome Powell mag-rate cuts mga Lodi, matigas ang ulo. No? Hanggat si Trump daw yung nakaupo, hindi sila mag-rate cuts. So titignan natin yung magiging epekto nito. Mga idol, no? So check natin 'to. Mga Lodi, no. Sabi dito mga Lods, no, si Bill Gates, ayan. Sabi dito ni Bill Gates mga Lodi, Bill Gates announced that he will be giving 99% of his 200 billion fortune to Africa and other charities over the next 20 years while leaving only 1% to his children. Come on, Daddy. Nako, mukhang iiyak yung mga anak nito ni Bill Gates. Bakit ganun? Di ba? So, hindi sa kanila ipapamana. Pero sa tingin nyo ba, 2 billion lang yung pera ni Bill Gates? O, ayan lang yung nasa Salen. Salen ba tawag doon mo? So, Salen, no? So, hindi natin sure. Pero kakaiba yan, mga Lodi, no? Kung gagawin niya ni Bill Gates. 1% lang ng asset niya ipapamana niya and the rest is pamimigay niya na sa Africa or sa mga charities, mga Lods. No? Ang lupit nun. Napakatindi yung pag ginawa niya yun, mga idol. Pero ayun yung ginawa at sinabi ni Bill Gates, mga Lodi, no? So, tayo natin kung mangyayari talaga yan, mga Lods. At eto naman, sa South Korea. South Korea elects crypto president, brings wave to crypto-friendly policies. No? Kumbaga, parang ang nangyari dito, mga idol, is yung nangyari sa US, na pro-crypto yung naging president nila na na-elect. No? South Korea has elected a crypto-friendly candidate, Lee Jae-myung, as its president. During his campaign, Lee Jae-myung promised to support cryptocurrency to win over South Korea's 15 million crypto investors. Okay? The move draws similarity to President Trump campaign's run. So parang ganun nga yung nangyari, mga Lods, no? At siya rin yung nanalo. Promises include legalizing spot crypto ETFs. Naku, sana all. Sana all, no? Ganyan sa kanila. Sana ganoon din sa Pilipinas. Kaya lang iba dito, mga idol. Mamaya yung balita natin tungkol doon. Kapit tayo muna. Yung balita natin tungkol doon, mga Lods, mamaya-maya, no? Allowing institution like pension funds to invest in crypto. Introducing a won-based stablecoin market, mga idol. South Korea is a significant crypto market with exchange like Upbit providing a substantial liquidity boost for token listings, mga Lodi. Si
Eto nga, South Korea, mga idol, lingid sa inyong kalaman, love na love niya ng XRP, mga Lodi, no? Meron silang, basta, isa sa mga malalaking hawak ng mga kuryente ni si XRP. Ayun yung nabalita natin yung nakaraan, no? Na-news natin. So, ang tindi niyan, once na pro-crypto pa, yung nanalo nga presidente ng South Korea, mga Lods, no? Ang tindi niyan, nakaabang-abang yan. Ha? Lipat na lang tayo sa South Korea. At least doon, malupit maganda doon maganda bigayan. So, ito naman. Russia's Moscow Stock Exchange launches Bitcoin futures trading. So, grabe, no? Ina-adapt na nila yung futures trading sa South Korea, sa Russia, at medyo maganda yung mga ganito. Kumbaga nila, ini-educate nila yung mga tao nila pagdating sa mga trading sa crypto, no? At hindi nila binaban. wala tayong pinapatamaan, hindi nila binaban yung mga at kakasuhan nila pag hindi sila yung nasunod. Hindi, joke lang. Ito, mamaya tayo magko-comment dyan, pumapasok tuloy bigla At ito naman, no? Ito medyo, kailangan talaga, kumbaga, ilang beses na nating sinabi to mga idol, no? Sabi dito mga Lods, take your XRP and crypto off exchanges, no? Tanggalin nyo raw sa mga exchanges. California is attempting to enact a bill that would, after 3 years of inactivity of exchange, the state would be allowed to seize your crypto, no? Under unclaimed property laws. It is not yet law, not a financial advice. So, parang gusto nilang ipasa yung batas na masisis nila yung mga crypto nyo pag nasa crypto exchange. Sabi nga dito ni Daryl Remer, great na great nga siya rito This is crazy, bad news for crypto. This is actually pissed me off. So, these chumps who made fun of us crypto bros, no, yung mga tinatawanan yung crypto dati, and didn't see the vision we had, all of the sudden are making laws to confiscate our crypto. Sabi niya ganun, mga Lodi, no? All the sacrifice and hard work for nothing. I told you, they always come back for your crypto, sabi. Get your crypto off the exchanges, period. So, tanggalin nyo rin yung mga crypto nyo sa exchanges, mga Lodi. It's not your crypto if it's not in your wallet or in your own wallet. So, kailangan nyo ng cold wallet, yun, no, mga idol, no? So, meron tayong Trezor, mga Lods, no? Sa mga gusto ng cold wallet, legit na bilihan, merong crypto bilis na link diyan sa ating sa ating description, mga Lodi. Nagdi-deliver sila worldwide. I mean, nationwide pala, hindi worldwide. Nationwide. I've seen it happen in every run and it'll happen again. Best discount that we can get, 20% off. Secure your fortunes. They want your crypto now and a couple dollars. Imagine what they'll do in the future when these cryptos are worth a fortune, sabi, mga Lodi, no? Sabi rito, Bitcoin as usual is just a test. They will do this to all cryptos and every state will do it sooner or later. Bakit ganun? No? Bakit? Alam niyo yun, dahil may mga nauna sa inyo sa crypto, mga nagtiis, nagtiyaga, no? Bigla niyong papasukan. Parang sobrang unfair, 'di ba? Parang sobrang unfair nun, mga idol. So, dapat di ganyan. So, ngayon pa naman, di pa naman napapasa, parang pa lang, sinabatas pa lang, mga idol. Kaya importante talaga na may sarili kayong wallet, mga Lodi, na. Sabi dito, mga Lods, May 2025, Bitcoin and Ethereum to be executed from EU crypto regulations, mga idol, no? As a speech from the Central Bank of Ireland confirms, MiCA will not cover all crypto assets, no? Hindi raw lahat mako-cover. With some of the most well-known crypto assets such as Bitcoin and Ethereum. So, hindi kasama yung Bitcoin and Ethereum sa kanila. Mga Lods, ayaw nila nun. Not within scope of the regulation given they have no identifiable issuers. So, hindi kasi kilala kung sino yung mga isa yun sa reason, no? No identifiable issuers, mga Lodi.
Bitcoin and Ethereum will not be compliant with MiCA regulations because they lack of unidentifiable issuers, mga idol. So medyo negative news to pagdating sa Bitcoin at sa Ethereum. Pero ba't naman sa Ethereum si Vitalik kilala naman yun? 'Di ba? Si Vitalik buti rin issuer, di ba siya issuer noon? Yung Ethereum. So ayan. Grabe yan. So ito, good news. Coinbase launches its Wrap XRP and Wrap Dogecoin on Coinbase, mga lodi. Isipin nyo dati, no? Tinanggal nila yung XRP, no? Tinanggal nila yan sa sa Coinbase Dinilist nila. Tapos ngayon bigla nilang gagawa ng Wrap XRP. Parang Wrap Bitcoin yan, mga idol, ganoon lang yan, no? Grabe yan, mga lodi. Parang yung na-realize nila na, uy, matindi to. Ito pala, sabi dito. They tried to blacklist XRP, now they wrapping it. Utility always win, sabi dito, mga lodi. At ito na yung news natin na malupit, mga lodi. Kilala nyo to si Levi, mga lodi. Ito si Axie King dati. Yung, toxic sa Axie to dati, mga lodi. Naging Axie content creator to. Tapos naging toxic sa Axie, sinisiraan niya yung Axie. Nakaaway pa ni Atty. Libayan yan, mga idol. Di ba? Nakaaway. So ang nangyari, mga lodi, kung pupunta kayo sa kanyang YouTube, kasi basahin muna natin to Sabi dito, mga lodi, ni Edo Parina, although marami kasing galit din sa kanya sa the way niya mag-content ng crypto, mga lodi. Pero sabi dito ni Edo Parina, YouTube is now censoring large XRP content creators, deleting their channels with no valid explanation. You might not like Levi, so ito yun, no? But this is about freedom of speech. 'Di ba? So mga idol, no? At kung titingnan niyo yung kanyang channel, ito no. Yung channel niya, wala na yung kumbaga na-delete yung channel niya. Andiyan pa yung channel niya, pero wala na yung video niya. Wala na, no? Ayun na siya, 'di ba? Ito yan, mga lodi, 'Di ba dati pinapanood ko to sa YouTube? Ngayon wala na siya kasi dati Axie content creator to. Ngayon nagreklamo siya rito sa X, mga lodi, pero ngayon wala na yung kanyang channel. Pinapaliwanag niya diyan, na wala siya, something like that, walang explanation yung YouTube kung bakit siya nawala, ganyan. Grabe. Nagkakawalaan na. Ang tindi niya, no? Yung mga large content creator lang yan. Wala pa nga. Hindi pa naman ako large, Gusto mo ba? So, ayan, mga lods, no? Grabe. Hindi na lang nalabas mo. Alin? XRP. Wala na, nalabas. Hindi, pero okay lang, mga idol, no? Sa atin, sa tingin ko may ibang reason din kung bakit nawala si Levi, mga lodi. Kasi marami rin nagre-report sa kanya, Marami rin Marami rin siyang mga sablay na Kahit tignan mo dito, maraming kumukontra dito na, kumbaga, hindi rin siya gusto ng iba, mga lodi. Pero pinagtatanggol pa rin siya ni Edo pa rin. Oo nga, hindi ganun nga siya, pero dapat hindi niya deserve mawalan ng YouTube channel kasi pinaghirapan niya yan, mga idol. Taon yung ginugol mo diyan, baka nga trabaho mo na yan 'di ba? Tapos biglang tatanggalin sa yung way of living mo, mga idol. Syempre diyan ka na kumukuha ng pera, 'di ba? Tapos bigla kang tatanggalin, sas walang paliwanag. 'Di ba, mga idol? Kakaiba 'yun, mga lods. Nakakatakot yung ganyan, 'di ba? So, hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa kanya. Maski ako, visit ako dito Visit ako dito dati, mga lodi, pero hindi naman din ako sang-ayon na mawala yung channel niya. Kawawa naman, mga lods, no? So, totoo ba yung sinabi dito ni Edo pa rin na mga content creator ng XRP, mga sinisensor nila, mga lods? Nako, masyado ba init Masyado tayo mainit. Ano bang meron? No, ano bang meron? Ba't ganyan? Ba't ang dami nating kalaban ngayon? Wala naman tayong ginagawang masama, mga idol, no? Ano na ba yun? Sign na ba yun na magpapump na ng God candle yung XRP, mga idol? Ba't ganyan? Di ba?
So I'm not a financial advisor, like kung sinasabi sa inyo, mag-search kayo ng sarili nyo, mga lodi, huwag kayong umasa sa search ko. 'Di ba? Kasi kung umasa kayo sa search ko, parang sa akin din kayo umasa. 'Di ba? Kailangan may sarili kayong search para malaman nyo mismo kung okay o hindi yung mga iniinbisan yung crypto. 'Di ba? So punta na tayo dito sa elephant in the room. Elephant in the room. Sabi dito mga idol, influencers may only promote licensed crypto exchange and company SEC implies, mga lords. No? So yung mga license dito sa Pilipinas, yun lang yung mga pwede mong i-promote. No? Yung mga hindi mo siya pwedeng i-promote. Kung hindi, iimbestigahan ka nila. Is that fair, mga idol? Bakit mo ipipilit yung isang bagay na ayaw gamitin? Tatanong lang ako mga lods ha. Tapos, ang nakalagay dito, only promote licensed crypto exchange. Gusto nyong i-promote namin yung mga licensed crypto exchange dito sa Pilipinas. Ako sinasabi sa inyo, ayoko ng local exchange, mga lodi. Bukod sa mabagal, ang laki ng gas fee, tapos laging maintenance pag mag-withdraw ka na. 'Di ba? So ayoko siyang i-promote, 'di ba? Ngayon, ayaw nila ring ipa-promote kapag hindi license dito sa Pilipinas. So anong gagawin natin, mga idol? 'Di ba? So bahala sila diyan. Andiyan yung link ko ng BitGet pero hindi ko pino-promote 'yan. Galit ako diyan. Ginagamit ko yung BitGet, mga lodi, na crypto exchange, pero hindi ko pinopromote yan. Pangit yung BitGet. No? Pero yun yung ginagamit. Dito, seryoso mga lodi, no? Siguro kung darating man yung panahon na hindi na ako magpo-promote, hindi ko na ipopromote yung BitGet. Wala na akong ipopromote. Wala akong ipopromote na crypto exchange. Kung tumigil man ako sa pag-promote ng BitGet, mga lodi, hindi ibig sabihin na hindi ko na siya ginagamit. Ginagamit ko pa rin siya pero hindi ko na siya pinopromote. Ganun lang yung pwede mangyari, mga idol. Na pasensya na, no? Parang ang labo kasi, hindi ko maintindihan, 'di ba? Ba't kailangan yung ipilit yung bagay na ayaw namang gamitin? 'Di ba? Fair ba 'yun? Tapos sabihin niyo, hindi kasi hindi naman unregulated dito sa Pilipinas, hindi yan license. So kapag may nangyari sa asset nyo, wala kaming anong pakialam nyo? Asset naman namin yun eh. 'Di ba? Hindi naman kami magrereklamo sa inyo pag nawalan kami ng asset diyan, mga idol, no? Sa akin lang 'yun mga lodi, no? So, pero kung magbabawal talaga, wala akong magagawa diyan, mga lodi. So, pag nangyaring ipagbawal na nila 'yan, o sabihin na natin ayun na nga yung utos, 'yun lang 'yun. Hindi na ako magpo-promote ng crypto exchange. Pero kung tatanungin niyo kung ginagamit ko pa yung BitGet ko, ginagamit ko pa, kaya lang hindi ko na siya ipopromote. Yun lang yung comment ko dyan, mga lods, no? Ang kulit no? Ang lala, mga idol, ang lala nung ganyan, nakakabwisit yan, di ba? Parang gusto nyo kontrolin yung mga tao, di ba? Ito kayo, tas ito hindi ako nagsabi nito Nakita ko lang to dito sa may post ng Bitpinas, mga lods, no? Ayan, nakita ko to, totoo ba yan? Oh, hindi ako yan wala ito yan, no? Joel Tetore yung nagsabi niya, no? Tas si Kenneth yung comment. Sabi niya rito, I only have one question, ZZ. So si ZZ Binance yung inano niya. Will you be able to help Binance to fix the license to operate here in the Philippines? We felt like we're being ignored, no? So kasi nga ang ganda ng Binance 'Di ba? Ang ganda ng Binance, mga lodi, talagang solid 'yan. Kahit nga hindi ka na mag-cold wallet hindi. Pero mag-cold wallet pa rin kayo. Pero ang solid ng Binance kung tutuusin siya yung number 1 sa lahat 'Di ba? Anong sabi ni ZZ? Mga idol, as of the last time I had knowledge on this issue, there are local player blocking. Mga lodi, binabasa ko lang po 'yan Hindi umano yan. Sabihin nyo na hindi totoo yan. Pero nakita ko lang dito yan sa comment Ayan, nakita ko lang yan sa comment, mga lods, no?
ng mismong post ng Bitpinas. O, di ba? O, hindi ko nababasahin yung mga comment dito kasi baka mas lalo kayo magalit, no? Pero binasa ko lang yan. O, tama ba naman yun, mga idol? Ano ba naman yan? Oh? Alam nyo, hindi umuunlad yung Pilipinas, mga idol eh. Dahil din sa mga tao sa Pilipinas. Ganun lang yun, mga lods, no? Nasa inyo na yan. Willing naman sumunod kung maayos mga lodi. Kasi, alam nyo kung tutuusin kung nakukuha din ng mga content creator yung incentive o yung benefit, sabihin na natin, sa mga crypto exchange sa foreign, ba't naman ilipat pa sila sa foreign? Mas maganda naman dito kung okay yung palakad ng mga local exchange, 'di ba? Kung ganoon din kabilis yung sa local exchange, bakit hindi? Kung ganoon din kamura yung sa local exchange, bakit hindi? Ang layo ng gap mga idol Try nyo. Kaya sa akin lang to, mga lodi, no? Kung pinagbabawal na, bawal na. Hindi susunod tayo diyan, mga idol, no? Hindi naman tayo matigas ulo mga idol Pero wala na akong ipopromote na crypto exchange. Ayun lang yun. Ulitin ko kung pinagbabawal na mag-promote ng crypto exchange, hindi na ako magpo-promote kahit ano. Hindi na ako magpo-promote, no? Pero kung tatanungin niyo ako na ginagamit mo ba yung Bitget mo, yun ang ginagamit ko, no? Forever. Doon lang ako, no, mga lods, no? Sa Bitget lang ako. Kumbaga, yun yung ginagamit ko. Pag nawala na yung Bitget dito na bandi, doon lang ako titigil kasi ban na di ba? Pero kung hindi pa naman ban, yung Binance nga, paborito ko dati yun, kaya lang na ban, hindi ko na ginamit, di ba, kasi na ban. Sumusunod naman tayo, mga idol. Sinasabi ko nga rin sa mga audience ko na wag nang gumamit ng Binance para safe kasi ban na dito sa Pinas. 'Di ba? Yung mga Bitget, Bybit, OKX, MERXX, kung ano man 'yon, hindi pa naman sila ban. No, pag ban na sila, hindi naman kasi agad-agad ibaban ng SEC yan, mga lods, no? Ang gagawin niyan, bibigyan ko kayo ng gantong time 30 days para kunin yung mga asset nyo sa ganto ganyan bago namin iban yan. Ganun. 'Di ba? So once na mangyari 'yon, hindi ko na gagamitin yung Bitget. Pero hindi pa Pwede naman gamitin Tsaka solid pa naman yung Bitget, mga idol Napakaganda gamitin So, yun lang sa akin, yung opinion ko dyan, mga lods, no? Hindi pa ako nakainom nito. Kung nakainom ako nito, marami ako sasabing matindi Buti na lang. So, ayan, mga idol, no? Yun yung news natin ngayon, mga lods, no? So, sige mo si Libay. Hindi pa, bebe. Magbabasa pa ako comment Lalapit na si Boy WhatsApp Babasa pa comment si Papa maya na. Tumunog ka lang dyan. So, ito na. Basa lang muna tayo ng comment para sa mga idol natin, no? So, ayan. Ayan. Si Alunir, shoutout sa kanya. Kung uulitin ng market last month, for sure, 1 week tayo green. Let's go. Sabi ni Sigi, no? Si Leonardo Lorilla, Boss Jeb, may pagbaba pa kaya ang XRP para makapagbodega ulit ng mababa? Nako, hindi ko alam, mga lods, no? So, ito kasi galing siya dito sa malapit sa support natin. So, baka ang sunod na gawin kasi nito, try yung ating resistance, mga lods. Dito banda, no? Yan, dito banda yan, mga idol, no? Wait lang. Ayan, pwedeng gumanyan yan. Tapos, itry niya to. Once na maumpog dito yan, mga idol, for sure, babalik yan dito. Na? Sa $2 ulit. Sa kanya ulit itatry basagin. Pero, kung dito pa lang, mabasag niya na yan, mga lodi, ang susunod na dapat niyang basagin dyan is eto na. No, yung 2.6 na. Mga lods, dyan na siya dapat kumawala. Pero, may chance pa to, mga lodi, na mag-consolidate dito. Pwede yan pwede mangyari yun mga lods. Matagalan siya dito bago siya makarating dito sa resistance. Once na mas matagal yan, mas malaki yung chance na babasag niya yan. Ayun yung sa akin dyan, mga idol, no? Once na tumagal siya dito, pag dumikit yan dito, basag yan, mga idol.
Pero kung mabilis lang, no, halimbawa, etong diretso na yan, gumanya na siya agad yan. Baka mauntog lang yan, mga lodi. Bumaba. Pero kung mas matagal yung consolidation niya dito, bago niya datingin tong guhit na yan, medyo masakit-sakit yan, mga lods. At malakas-lakas pala. No? Ayun yung tingin ko dyan, ha, mga idol, no? So, yun. Tapos, Biyahe kay Kristo. May iniwala lang ako sa Pi kung i-release na niya ang na-mine ko. Loko-loko yung founder niyan. Kokak lang, parang palaka. Puro salita. Almost 6 years na yan until now. Pump and dump lang. Release niya muna mga mine ko. May iniwala ko. Ba't mine mo lang? O naman, ayaw ba kasama yung sa amin? Si JH. Iyakin pala si James Win. Sana nag-stake na lang siya ng RLUSD. O, sana nga eh. Si Lumanta Maricel, shoutout sa iyo. Si Errol Baluran, shoutout din sa iyo. At syempre si Joseph Berdin. Boss Jeblo, ano po thoughts nyo i-shutdown ni SEC yung Bybit or okay at BitGet, no? So pwede naman. At may proseso naman kasi yan, mga idol eh. May proseso yan. Once na hindi mag-comply yung BitGet sa SEC, kasi nag-uusap naman yan eh. Hindi naman pwedeng bigla na lang nilang ibaban yan eh, di ba? Kapag mag-uusap yan, magko-comply yung BitGet. Pag hindi sila nag-comply, pinabayaan lang nila, okay lang sa kanila na mawala dito sa Pinas, wala tayong magagawa dun. Ayan. Pag nangyari yun, hanap tayo ba? si Mariano Sau. Ayan. Si Clavis, ayan, shoutout sa iyo, idol. So liquidated na naman yung well trade na lagi na lang baliktad yung trade. So parang ganito na, hold up to, bigay mo sa akin crypto wallet account, cold wallet mo at seed price mo. Hindi na gaya dati, no? So, sana yung medyo mahirap yan, mga lodi. Iba kasi pag nakikita mo yung yung iyong pera na hold upin, di ba? Boss, napanood ko lang kanina isang channel OKX Bybit BitGet, posible daw ma-shutdown. Posible. Oh, ayan, tama. Mababan lang, hindi ma-shutdown, sabi ni Ashlyn Mendoza. Pilhabis. Pero wag niyo isipin yan, mga lodi, wag niyo masyadong magkakaroon naman ng news pagka ganyan, mga lods. Hindi naman biglaan yan. So wag niyo na masyadong wag kayo magpa-stress diyan. Ako nga hindi ako nagpapa-stress diyan eh, mga lodi. Okay lang 'yan eh. Hayaan niyo lang. Pag susunod naman tayo, wala namang problema doon. Mga idol, no? Si Jake Asterio. Uy, Jake Astilero, idol siya. Salamat sa super thanks, idol ha. Ayan, salamat sa iyo, idol. Napakalaking tulong niyan sa channel natin, mga lodi. Ang galing-galing mo, Jake, no? Yung Jake na pangalan, lagi kong ginagamit yan pag tinatanong ako kung saan, bumibili ako ng kape. Anong pangalan niyo, sir? O kaya sa Jollibee, anong name niyo, sir? Ganyan. Lagi kong sinasabi, Jake. Kasi pag sinabi kong Jeb, ulitin pa nila, tatanungin pa na, ano po, Jeb? Ano po, Jem? Ano po, Jed? Gaganin sila. Kaya pag sinabi ko, Jake na agad, isang ganun lang. Lagi kong ginagamit yan eh. Kaya pag may Jake, Sir Jake, gaganin yan. Yung tawag sa akin. So, Jake Astilero, shoutout sa iyo, idol. Maraming salamat. Na-appreciate natin yung mga ganyan. Isa yun sa mga nagpapalakas sa atin, mga lods, no? Pilhabis, XRP and Pi to the moon. Hold lang para maganda kinabukasan. Ayan, shoutout sa'yo, mga lodi. Si Benz, ba't kaya wala pa sa Binance at ibang exchange ang RLUSD? Nako, alam nyo, mga lodi, sa tingin ko, may parang hindi kasi nila priority yan, mga lodi, sa mga crypto exchange. Meron silang priority na pupuntahan. Hindi ko pa sure kaya hindi ko pa pwedeng Idol, may update naman si Suwi. Paad naman ng Suwi. Sa mga topic mo, kahit pahapyaw lang. Sige, pag may nakita tayong news kay Suwi, natin yan. I-update natin yan, no?
Elmer Protasio, shoutout sa'yo. Si Justin Angsuk. Justin Sangkula. Ayan. Yung Chad Kinis. Si Chad. Sino ba yun, boss? Yung si Chad na maraming tagyawat na ano? Yung si Chad. Yung tropa ni... Si Chad Kinis, tropa ni Vice Ganda, no? Si Rob Hall, shoutout dyan always. MG Gaming, hula trading lang ginawa ni James, tapos sisihin market. Mas magaling si ano dun si MG Gaming dun kay ano kay James Win. For 8 weeks sabi mo yan by katapusan ng July or August Ayan. Talagang inaano ni Ashlyn Mendoza to si MG Gaming. Sige, abangan natin yan. No, titingnan natin yan. Paalala mo sa akin yan, Ashlyn Gaming Pag tumama si MG Gaming, Ashlyn Gaming tuloy, Ashlyn Mendoza pala, sorry idol, sorry. Pag tumama si MG Gaming, di ba? Papalakpakan natin ng malupit yan. Pero pag hindi siya tumama, nako, lari ka kay Ashlyn Mendoza. JC, shoutout sa'yo, si Degs. Lodi, ganda umaga, XRP lang malakas. Oo nga Melson, Neguya. Boss Jeb, ano sa tingin mo kay AXS token hanggang magkano kaya iaakit niya this bull run? Kasi halos di sila nagkakalayo ng price ng XRP. Sa ngayon, pero na-hit na ni AXS ang 150 nung last bull run, sabi ni Idol, no? Sa akin naman, sa tingin ko, magpa-pump naman lahat ng coins kasama niyan sa XRP, maski nga SLP baka mag-pump Sa bull run, sa lahat, no? Sa lahat ng coins, pag bull run kasi mga Lodi, kahit mga walang kwentang coins, hindi ko naman sinasabi walang kwenta AXS Ang sinasabi ko lang, lahat magpa-pump, mga Lods, no? Meron lang talagang mga mangingibabaw kung sino yung mga nasa season na yun. Halimbawa, kasi magkakaroon tayo ng ano dyan alt season alt season, mid season, isa-isa yan mga Lodi. Kumbaga palipat-lipat kasi yung asset mga idol. Pero yung mga mananatili sa taas, ayun yung dapat nating malaman kung ano yun. Kasi yung mga magpa-pump dyan, pagtapos ng bear market ay ng bull, talagang malalaglag ng sobra yan lahat. Mga idol, malalaglag yan. Pero yung mga solid na coins, ayun yung mananatili sa taas. Bumagsak man sila, konti lang. Bukod sa sila yung pinakamataas na narating, kunyari, lahat ng coins, di ba? Lumipad ng mga ganyan kalalaki lahat ng pump, no? Lahat ng pump, ganyan. Pero yung mga chosen one na coins, ayun yung mga mas matataas na coins talaga na nalalampas. Pero lahat yan magpa-pump, tulad niya kung galing ka dito. Di ba? So lahat nag-pump Di ba? Pero may mga mas matataas. Tapos yung mga nag-pump lang sa hype, yan, tulad nito mga to, sila yung mga malalaglag ng sobra sa bear market. Ayan, malalaglag yan. Ganun. Pero yung mga solid coins, sila yung mag-i-stay dyan. Mabumagsak man sila, konti lang. Ganyan lang. Magko-consolidate niyan. Pag ganun yan. Ayun yung ano ko dyan. Ayun yung tingin ko dyan. Dahil ko tuloy buburahin. Yaman na yan. Diba? So, ayun yun, mga Lodi. So, ayun yung hanapin natin. AXS, for sure magpa-pump to. Pero, kung sasabihin mo sa akin kung magkano, hindi ko alam. Siyempre, wala naman nakakahula niyan, mga Lodi. Pero magpa-pump yan. Hindi nga lang natin alam kung ilang percent. Di ba? Si Ramil OFW, idol watching from Saudi Arabia. Boss, ang broker ano broker wala akong broker na gamit Anong broker? Wala akong ganun, idol. Ako lang, mag-isa lang ako. No, sa BitGet lang tayo, ganun. Trade. Malaki din kinita ko sa Pepe Coins at Shiba Inu, sabi ni Innocentes JR Salinel, no? Si Alundra, Pi to the Moon, sabi ni Idol, no? Yan, marami talaga mga pioneers din dito sa atin No? Ako, nagpapay pa rin ako ngayon, nagma-mines, no? Umaasa pa rin na ma-aprobahan yung KYC ko na number 9, pero ang tagal, ilang taon na. Isa lang naman galaw ng mga crypto, very long consolidation sigurado, palipad na, kaya hintay lang tayo, sabi no. So, ayan. Si Mr. MacD, shoutout sa iyo mga Lodi from Saudi. Yan, shoutout sa iyo, idol. Si Innocentes, may chismis sa kabila. Tinatalo raw ng isang gem si XRP, si Suwi. Ayan, no. So, hindi natin mga Lodi, pwede niyo namang i-search yan kay Grok. Yung mga nakikita niyo ganyan, pwede niyo i-search yan kay Grok, mga Lodi, sasagutin kayo ng malupit nun.
Siyempre si Grok, di naman bias yun. At yung sagot nun, Pax, mga Lods, no? Lods, yung 50 million kong SHIB, 20 million na lang ngayon. Yung pinagbentahan, binili ko ng XRP. At may hold akong Baby Doge na 100 billion, tataas pa kaya? Ito, idol, sa akin lang to, no? Pwedeng tumaas yan, pwedeng hindi. Pero kasi pag nilabas yung rules and regulation, yung law natin sa crypto, maraming crypto ang matatamaan yan, mga Lodi. Unang-una na yung mga meme coins, no? Baka mag-zero lahat yan, no? Kaya depende, mga idol kasi ako ngayon sa akin yung mga sa meme coins, mga idol, ano na yan, kahit na i-search nyo, tignan nyo sa mga history, maraming naging milyonary sa meme coins, marami ring nasunog o naging natalo sa meme coins, no? Kung susugal kayo sa meme coins, dapat malakas loob nyo, mga idol, no? Kaya lang magkakaroon tayo ng law ngayon, no? Ilalabas ng administrasyon ni Trump, mga idol, no? At maraming nagsasabi, mga Lodi, na maraming coins ang tatamaan once na nilabas yung law na yon. So hanggat maaari, pwedeng sinisave ko kayo, pwede rin namang baka tinatanggal ko kayo sa chance nyong yumaman, no? So mag-search na lang kayo, wag nyo akong pakinggan, mga idol. Pero yun lang yung opinion ko, mga Lodi, no? So mag-ingat na lang kayo sa pagbili nyo ng mga coins. Mas maganda talaga nagre-research kayo ng sarili. Si Rick Marquez, Solana chain mag-crash dahil sa PAN token. Nako, hindi natin sure yan, malay mo, pero hindi, malay mo, hindi. Lilipad talaga ng matindi yan si Shiba. Parang kasi bumaba price niya ng 0.0 nga Alam nyo, one of these days, mag-aano na ako ng portfolio ko Anong tawag doon? Diversify. Yan. Ng portfolio ko. No, mga Lodi, baka maraming tayong isamang mga coins, mga Lods. Malapit na ako, may inipon lang ako. Yung trade ko na yan, pag hindi ko alam kung mag-take profit ko pa. Hinayaan ko na lang kaya ito habang buhay dyan. No? Pero, promise, malapit na yan, mga Lodi. Baka next week. No? 30 USDT worth of SHIB lock-in, sabi ni Idol, no? Spaglam Dumper, para daw tumaas ang hash rate mo sa pag-mining ng Pi, dapat daw sa Pi browser ka manood ng YouTube. Madadagdagan ng 0.20 ang hash rate mo, sabi niya. Totoo ba yun, Idol? Hindi kasi ako doon nanonood Brian Longhas, hindi na siya si James Win, kundi siya si James Luz na siya. Pero parang scripted ang mga talo niya, mukhang may malaking bawi siya sa dulo. Let's see. Yun, sana nga, no? Patrick, shoutout, Junel Nael, si Romel Muada, si My Interesting Life, ayan. Oo nga, parang napaka-obvious nga, parang lagi niyang niliquidate si James Win. Si Aaron Maglake, shoutout sa iyo, Ninoy Taduran. Si Albert, sana bumagsak para makapagbodega ng XRP. Ayan, sa weekend daw, sabi ni Idol, no? Ni Francisco, oo, para madagdagan ng XRP. Ayan, so maraming gusto magbodega ng XRP, pero hindi ko pinopromote yan, Wala akong pinopromote na coin dito. Yung channel natin, puro balita lang to, mga Lods, no? Good morning, mas inaabangan ko pa news dito kaysa sa TV. Ayan, no? Sabi ni Shinobu. So, wala tayong promoting, no? Newsting lang tayo, newsting. Si Kevin, shoutout sa iyo, Idol. Si AJTV, hindi ka one first, Idol. Nako, nabigo si Idol. Dance Cortez, shoutout sa iyo. Si Albert Tiguaton. At ang nag-champion, si Helos, mga Lodi. Good afternoon, saludo, madudo. Ayan, si Helos ang nag-champion ngayon, mga Idol. At maraming salamat sa kanya dahil siya yung mabilis, no? Pero syempre, maraming salamat kay Jake, no? Jake Astillero, mga Lodi, at sa kanyang super thanks. Ayan. Mabuhay ka, Idol. Saludo sa iyo. So, ayun ang news natin ngayon, mga Lodi. Sana enjoy nyo ang ating video. Huwag nyo kalimutang i-like ang ating channel. Subscribe na sa mga hindi pa nakasubscribe. Mga Idol, maraming salamat. Kita-kits tayo bukas ng umaga, mga Lodi. Syempre, magandang araw sa inyo. At what's up? Subscribe to Club TV and subscribe to Debla. If you want to subscribe to me, you need to show. Okay, this is the second time to show them. So, yeah, do you see it? I forgot. Papa, did you forgot the YouTube logo? yan, sige, okay, Okay, but
if you don't like and subscribe to me, same thing. You know. Oh yeah, there it is. Sorry. So if you don't like and subscribe to me, I'm going to. Oh wait, I'm trying to remember, but never mind. But bye.